Diplomang madalas na tinitingnang susi para maiahon daw ang sarili mula sa kahirapan. Ito'y para maabot daw ang kanilang mga pangarap. Pero kung susuriin ang mga pinakamayayaman sa Pilipinas, hindi mo rin naman ganap na masasabi na mga grado nila sa eskwela noon ang nagdala ng mga bilyones nila. Dahil kung kabuhayan at kabuhayan lamang ang usapan, hindi naman yata ganun kahalaga ang diploma. At kukulangin po ang 1 oras kung ililista ang mga nagtagumpay ng mga individual na hindi tapos sa kolehiyo. Halimbawa, unahin na natin dyan ang ilan sa mga pangalan na nasa likod po ng mga karamihan sa mga kasangkapan na gamit natin ngayon sa trabaho at maging sa ordinaryong buhay. Halimbawa, si Bill Gates ng Microsoft, si Steve Jobs ng Apple, ang may utak nitong bagay na hawak ko. At kung ngayon ay nakatutok ka sa programang ito sa pamamagitan ng Facebook, magpasalamat ka sa Harvard dropout na si Mark Zuckerberg. Bakit mo nga naman kailangang danasin ang ilang units ng Shakespeare, medieval literature, Greek and Roman civilizations, geometry, trigonometry, at kung ano-ano pa. Pero higit sa trabaho at kabuhayan, mga kapatid, may iba yung layunin ang edukasyon na hindi nasusukat sa sweldo mo bilang isang empleyado. Pinauunlad ng edukasyon ng pag-iisip para tayo maging mapanuri, malikhain at maunawain sa kapwa. Ilan lang sa mga katangian na hindi maaring kunin sa iyo ng kahit sino. At sa araw na ito, mga kapatid, ay makikilala natin si Guido, isang senior citizen sa edad na 70, ay nagdesisyong ipagpatuloy ang pag-aaral. Pag-aaral na hindi niya natapos nung siya'y bata pa dahil sa kahirapan at kailangang tumulong muna sa pamilya. Pero ngayon wala na siyang masyadong kailangang alalahanin sa buhay. Pinili niyang ipagpatuloy ang naudlot na pag-aaral. Pero hindi 3rd year o 4th year college ang kailangan niyang balikan, kundi, at hindi rin po senior high school, hindi senior college, kundi grade 7 sa elementarya. Kung para sa iba ay pagsisimulan nito ng matinding kahihiyan, lalo na para sa mga sariling mga kamag-anakan, itong si Lolo Guido ay walang pakialam at papatunayan na ang totoong katapangan ay hindi laging natatagpuan sa armadong digmaan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa Sana Lord, tungkol po sa back to school na matanda, ang kwento natin ngayong Miyerkules na mabaha. At si Vincent Manrique ang sumulat ng ating dula. Simulan na po natin ang ating kwento na pinamagatan. Classmate ko, si Lolo. Good morning, class. Ako si Mrs. Remy Panganiban, ang advisor nyo dito sa grade 7. First day pa lang ng klase at 1 taon tayo magkakasama, kaya sana mag-aral kayong mabuti. Bilang guro nyo, sisikapin kong ibigay ang karunungang dapat nyo makuha sa paaralang ito. Good morning, ma'am. Dito po ba yung... ma'am, ako nga po pala si Guido Torres. Dito po ba yung grade 7? Opo, Lolo. May anak po ba kayo dito o apo na gusto nyong kausapin? Ay, naku, hindi. Hindi po. Estudyante rin po ako, grade 7. Late enrollee. Ay, ganun po ba? Ay, teka, class, may bago kayong kaklase, si Mr. Guido Torres. Torres, opo. Lolo Guido, pwede po ba kayong magpakilala sa mga kaklase po ninyo? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Guido Torres. Pwede niyo akong tawaging Lolo Guido o kahit Guido na lang kung saan kayo mas komportable. Ako ay 70 years old na.
Oo, matanda na ako. Pero pangarap ko pa rin makatapos ng pag-aaral. Dito na po kayo umupo sa tabi ko, Lolo Guido. May bakanting upuan po dito. Di ba po, Lolo, kayo ni Alan? Apo ko si Alan, nakaklase ninyo. Alan! Classmate mo, Lolo mo! May kukopya ka na nasagot sa exams! Class, tumigil kayo. May nakakatawa ba? Hindi ba kayo marunong gumalang sa nakakatanda sa inyo? Sige po, Lolo Guido. Doon na po kayo umupo sa tabi ni Mika. Sige. Alan, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Alan! Nakita mo na ang ginawa ng tatay mo, Anita. Ipinahaya niya sa mga kaklase niya si Alan. Ano ba kasi ang naisipan ng tatay mo kung kailan tumanda saka nakaisip mag-aaral? Ay, ano rin bang nakikita mong mali kung mag-aral man ang tatay ko? Bawal ba, Rogelio? Bawal bang mag-aral ang may edad na? Sagutan mo nga ako! Nakakahiya, ang tanda-tanda na niya, papasok siyang grade 7. Ang mga kaklase niya, mga apo na niya, Anita naman, hindi ka ba nag-iisip? Ikaw ang hindi nag-iisip! Kung makapagsalita ka, hindi ka rin naman nakapag-aral. Oo, ano? Talagang wala akong balak mag-aral. Lalo na ngayon, sa edad kong ito, hindi ako gagaya sa tatay mo na ngayon palang pipilitin mga pagtapos ng pag-aaral. Balak ba niyang tapusin ang senior high? Tapos magka-college siya? Eh, hindi naman humihingi sa'yo ng pera si tatay. Bakit ba nakikialam ka pa? Kasi nga, napapaya ang anak natin ng dahil sa kanya. Ewan ko sa'yong tao ka! Napakakitid ng isip mo! Kailan pa ba naging kahiya-hiya ang pag-aaral? Akala mo ba mapapakinabangan ng tatay mo kahit pa makapag-graduate siya ng college? May kumpanya pa bang tatanggap sa kanya? Magagamit pa ba niya ang pinag-aralan niya? Matanda na siya, Anita. Hindi ko man ipinalangin na baka mamatay na siya anumang oras. Sayang lang ang pagpapagod niya. Tay, gising ka pa ba? Nakikita ko nakahiga ka at nakatalukbong ng kumot pero sigurado akong gising ka pa. Gising pa ako, Anita. Tay, alam kong narinig niyo ang pagtatalo namin ni Rogelio. Pasensya na ho kayo sa asawa ko, Tay. Sarado talaga ang isip nun eh. Pero alam mo, masaya ako na ginagawa mong makakapagpasaya sa'yo. Kung gusto mo mag-aral, ituloy mo lang, Tay. Ngayon pa lang iniisip ko na kung itutuloy ko pa ba. Ayoko namang kasama ko sa klase si Alan. Pero ayaw niyang nandun ako eh. Ay, Tay, marami pa ang kukontra, maraming tututol. Pero ang mahalaga, magpatuloy ka at tapusin ang nasimulan mo na. Hayaan mo si Alan. Darating ang araw, maiintindihan din niya ang ginagawa mo. Oh, matulog ka na, Tay. May pasok ka pa bukas. Salamat, Anita. Kung hindi lang naging mahirap ang buhay namin noon di sana noon pa lang natapos ko ng pag-aaral eh. Kaso hindi. Kinailangan ko magtrabaho sa bukid sa murang edad para makatulong sa gastusin sa bahay. Kaya paputol-putol ang pag-aaral ko. Alam ko naman ang storya ng buhay mo, Tay. Naikwento na yan sa akin ni Nanay nung nabubuhay pa siya. Tama. Ang nanay mo, isa siya sa pinangakuan ko na tatapusin kong pag-aaral ano man ang mangyari. Alam ko, kinakapos na ako sa oras. Tama naman yung asawa mo. Sa edad ko ito, pwedeng bigla na lang akong mamatay ng hindi inaasahan. Ay naku, huwag niyo iniintindi yung sinasabi ni Rogelio. Ganun lang talaga yon. Hindi ka na nasanay sa kanya. O basta, Tay, mag-aral ka lang kung gusto mo, ha? Proud na proud ako sa'yo. Alan, pumasok ka sa school ngayon, ha? At wag na wag kong mababalitaan na umuwi ka na naman nang di pa tapos ang klase mo. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang ginawa mo. Alam ko namang makakarating sa inyo dahil sigurado sinumbong ako ng kaklase kong lolo. Ay,
Walang sinasabi sa akin ng lolo mo. Baka nakakalimutan mo may GC ang teacher mo at mga magulang na estudyante niya. Doon ko nalaman na umuwi ka kahapon nung pumasok na sa klase ang lolo mo. At saan ka nagpunta pagkatapos? Anita, tama na. Huwag mo nang pagalitan si Alan. Naintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun eh. Siyempre, hindi naman niya inaasa na bigla akong darating sa classroom nila at magiging kaklase ko siya. Papasok na ako, baka masira lang araw ko dito kakasermon nyo eh. Ba't wala ka talagang respeto ah? Hintayin mo na ang lolo mo para may kasabay siya sa daan. Gusto niyang mag-aral, di ba? Pues pumasok siya mag-isa. Kaalis na nga. Pasensya ka na kay Alan, Tay. Ang tigas talaga ng ulo ng batang yun eh. Alam kasing kakampihan siya ni Rogelio. Hindi. Huwag mo nang pagalitan si Alan. Lalo lang siya maiinis sa akin kapag ganyang napapagalitan siya dahil sa akin eh. Kaya ko namang pumasok mag-isa sa eskwela. Ay, siya. Papasok na rin ako ha. Ako nang bahala sa sarili ko. Oh, nasaan ang tatay mo? Nandun na naman sa school. May ipagsabayan na naman sa mga kabataang nag-aaral. Ikaw, Rogelio, namimihasa ka na ha? Yung sinasabi mong tatay ko, baka nakakalimutan mo, biyenan mo yon. Biyenan mo na bumuhay sa atin nung nagsisimula pa lang tayong bumuo ng pamilya. Kaya huwag mong pinagmamalakihan ng tatay ko dahil kayang-kaya niyang ibalik sa'yo lahat ng mga salita mo. Sige, kampiyan mo! Kaya ang lakas ng loob gawin ng mga gusto niya. Kasi sinusulsulan mo pa. Ay, tigilan mo ako, Rogelio. Ang aga-aga. Ano ba ang pinagpuputok ng butsi mo sa tatay ko? Naistorbo ka ba na pag-aaral niya, ha? O insecure ka lang sa kanya? Aba, huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Baka samain ka sa akin. Ay, sige, subukan mo! Subukan mong saktan ako at makikita mo kung anong kaya kong gawin. Itong bahay na tinitirhan mo? Bahay to ni tatay. Baka palayasin kita dito, Rogelio! Ma'am, bakit naman matanda ang binigay mong partner sa akin sa pinapagawa mong activity? Imbis na magkatulungan kami, ako lang mahihirapan dun eh. Eh, bakit ayaw mo? Eh, lolo mo naman si Mang Guido, di ba? Dapat nga ikaw pang mag-motivate sa kanya para mas ganahan siyang mag-perform sa klase. Research work lang naman yun. Mas magagawa niyong mabuti dahil magkasama kayo sa bahay. Basta ma'am, ayoko siyang maging partner. Magsusulo na lang ako kung hindi mo siya papalitan. Ma'am? Yes, Mika. Kami na lang po ni Lolo Guido mag-partner. Palit na lang po kami ni Alan ng partner. Ay, salamat Mika ha. Wala po yun, Lolo Guido. Alam ko magagawa natin na maayos yung activity. Alan, sandali. Alan. Ano ba? Bakit buntot ka ng buntot sa akin? Nakakahiya ka! Pinagtatawanan ako sa loob ng klase dahil sa iyo eh. Pati ba naman dito sa labas ng classroom, gusto mo pa rin mapahiya ako? Hindi naman kita pinapahiya. Tinatawag kita dahil may gusto lang sana akong sabihin Ano? sa'yo. Kasi Ano? Sabihin mo! narinig ko kasi kanina, nag-uusap kayo ng mga kaklase natin. May pupuntahan kayo pagkatapos ng klase. Baka gabihin ka na uwi, hihintayin ka ng nanay mo. Wala kang pakialam. Pati ba naman yun papakialaman mo pa? Nag-enroll ka ba para mag-aral o para bantayan ako? Hindi, Alan. Ayaw ko lang na mag-alala sa iyong nanay mo. Sabihin mo, pakialamero ka talagang matanda ka! Ay, Alan, lolo mo ko. Tatay ako ng nanay mo. Eh di magpakalolo ka. Ang lolo nasa bahay lang, nagpapahinga, wala sa eskwela. Diyan ka na nga! Alan! Sandali! Alan! Tay, andyan ka na po pala. Si Alan, nasaan? Parating na yon. Alam nga namang sumabay si Alan sa klase niyang matanda eh. Tinutukso na nga siya at pinagtatawanan mga kaklase niya. Pwede ba, Rogelio? Tumahimik ka? Mag-uumpisa ka na naman eh. Bakit? Mas sumabang magkomento sa mga nangyayari sa bahay na to? Papasok na muna ako sa kwarto ha, magpapahinga. Ayan,
Ayan ang sinasabi ko. Pagod. Kung nanahimik ka na lang kasi sa bahay, hindi sana napagod sa mga walang kwentang pag-aaral. Hindi walang kwentang pag-aaral, Rogelio. Huwag mong ipapamukha sa akin ang opinyon mong wala sa lugar. Kung para sa'yo walang kwentang pag-aaral, hindi lahat ng tao kasing babaw mo mag-isip. Tinan mo ang tatay mo. Ako ba ang mababaw mag-isip? Siya kaya, anong tawag sa isip niyang nakaisip mag-aaral kung kailan uugod-ugod na siya? Tama naman si tatay. Mababaw kang mag-isip. Palibhasa nung nag-aaral ka pa, hirap na hirap kang pumasa. Tay, kain na po tayo. Kain na tayo, tay. Ay, busog pa ako, anak. Bukas na lang ako kakain. Nag-aaral ako ng leksyon para sa klase bukas eh. Tay, mas maganda mag-aral ng leksyon kung may laman ng sikmura. Paano papasok sa utak mo ang mga inaaral mo kung gutom ka? Teka, nandyan ba si Alan? Wala pa nga po eh. Nasan ho ba? Hindi ko alam. Baka gumala lang kasama mga kaibigan. Ay, huwag mong pagagalitan pagdating niya, ha? Pakainin mo na lang at pagpahingahin. Pag pinagalitan mo yun, iisipin na naman niya, isinumbong ko sa sayo. Ha? Mas maganda kung magkasundo kayo mag-ina. Ay, sige po, tay. Susundin ko ang mga sinabi mo. Pero pag hindi tuminuyang si Alan, makikita talaga niya sa akin. Hindi. Huwag mong kontrolin ang anak mo. Malaki na siya. Nagbibinata na. Hayaan mong tuklasin niya ang buhay sa labas ng bahay. Ha? Hindi po ba talaga kayo kakain, tay? Ano bang ulam? Hindi. Sige, di bali na. Bukas na lang. Si Rogelio ang pakainin mo't baka gutom. Kung ano-anong sinasabi. Tapos na siya. Nauna nang kumain. Ayaw yatang sumabay sa inyo. Naku, yung asawa mong yun. Okay lang naman sa akin na napagsasabihan niya ako paminsan-minsan. Naiintindihan ko yun. Pero wag naman sana niyang kung ano-anong sinasabi. Sobra na eh. Dahil ako pa rin ang may-ari ng bahay na tinitirhan niya. Ginabi ka na ng uwi, Alan. Saan ka galing? May class activity kami kagabi. Doon namin ginawa sa bahay ng partner ko. Oh, kita nyo? Gumawa sila ng class activity, kaya ginabi. Ikaw, Anita, kung ano-ano agad ang iniisip mo. Aba, masama bang magtanong? Anak ko yan, syempre iniisip ko kung nasaan siya sa oras ng gabi. Lalo na't hindi man lang yun nakakaalala mag-chat o mag-text. Baka kung ano na naman ang isinusumbong ng tatay mo, kaya nagkaaganyan. Walang isinusumbong ang tatay ko sa akin. Nagkataon alam kong malalim ng gabi nang umuwi si Alan dahil ako mismo ang nagbukas sa kanya ng pinto. Excuse me ha, papasok na ako. Ay, tapusin niyo na yung pinagtatalunan niyo ha. Tama na yan. Puro kayo bangayan. Sige na. Class dismissed. Lolo Guido, maiwan ho muna kayo sandali. May sasabihin lang ho ako sa inyo. Ay, opo ma'am, opo. Sige po. Ikaw rin, Mika. Yes, ma'am. Bakit kaya pinaiwan si Mika at Lolo Guido? Ano kaya yung sasabihin daw ni Ma'am Remy kay Lolo? Dito lang ako sa labas ng room maghihintay. Pakikinggan ko kung anong pag-uusapan nila. Lolo Guido, Oh. alam ko naman na dahil may edad ka na, natural lang ho na nahihirapan kayong magbasa ng mga maliliit na letra. Kamusta po ang lagay ng mata nyo? Malinaw pa ba o kailangan na magsalamin? Pasensya na ho, Ma'am Remy. Malabo na talaga ang mga mata ko eh. Baka kailangan ko na magpasukat ng salamin para maging maayos ang paningin ko. Nahihirapan akong magbasa talaga eh, pero alam nyo, hindi ho ibig sabihin na hindi ho ako marunong magbasa. Sige, Lolo Guido. Kung kaya po ng budget, mas mabuti kung makakapagsalamin na ho kayo. Ay, sige po, Ma'am Remy. Opo. Mika. Yes po, ma'am. Naumpisahan niyo na ba yung class activity? Next week pa naman ang deadline nun, pero gusto ko malaman kung kamusta na. Opo ma'am, nakapag-umpisa na po kami. May mga na-encounter ba kayong problema?
Lolo Gido, ikaw na po magsabi. Ano po yun, Lolo Gido? Ma'am, kasi medyo hindi ako marunong gumamit ng computer. Nahihiya nga ako dito kay Mika eh. Hindi ko siya matulungan yung encode Pero ba? ma'am, wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala magturo kay Lolo Gido. Alam ko po, pag interesadong matuto isang tao, madali na pong mapag-aaralan yon. Di ba po, Lolo Gido? Oo, Mika, oo. Oo. Sige, aasahan kong makakapagpasa kayo next week, ha? Opo, yes ma'am. Opo. Yes, Opo. ma'am. Ay, salamat naman. O, tayo na, Mika. Ha? Yun palang sasabihin ni ma'am. Sabi ko na nga ba, makangamote sa klaseng lolo kong ambisyoso. Tay, kamusta naman ho ang pag-aaral nyo? Ayos naman, anak. Siyempre, naninibago ko. Masyado ng modernong panahon ngayon, Iba na rin yung curriculum. Pero pipilitin kong kayanin dahil gusto ko talaga makapagtapos. Hindi po ba kayo nahihirapan? Nako, Anita, hindi ko itatanggi, Medyo mahirap. Una, malabo na mga mata ko. Hindi ko na masyadong mabasa yung mga nakasulat sa libro. Sasamahan ko kayo sa Sabado para makapagpasukat kayo ng salamin sa mata. Ay, ganun. Saka nga pala yung computer. Naku, sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung paano gamitin eh. Pero hindi ko na pinoproblema yun kasi nangako naman yung classmate ko, si Mika. Tuturuan niya ako. Ay, sino pong Mika? Yung kaklase namin ni Alan. Siya yung partner ko dun sa class activity. Dapat kasi si Alan yung partner ko. Pero nagreklamo eh. Ayaw niya akong makapartner. Magsosolo na lang daw kasi ayaw kaysa daw maging partner ako. Grabe pala talaga ang ugali ng batang yon. Manang-mana kay Rogelio. Nako, sinabi mo pa. Pero hayaan mo na. Mas mabuti na rin na hindi kami magpartner para hindi siya bugnutin sa klase. Pasensya ka na sa anak ko, Tay. Nahihiya ako sa'yo. Napakawalang galang ni Alan. Ay, ganun talaga. Intindihin na lang natin. Bata pa eh. Basta ko, kahit anong hirap pa ang pagdaanan ko, tatapusin ko pa rin ang pag-aaral ko. Oh, Alan, ba't di ka pa umuwi? Hinihintay mo ba ang kaklase mong lolo? Hindi mo ba nakikita? Umiihi pa ako. Maangas ka! Kakasa ka? Kung may maangas dito, ikaw yun. Alam mo naman sa buong campus na bully ka, pero ang binubuli mo lang yung alam mong di ka lalabanan. Eh, binubuli kita ngayon. Ibig sabihin, di ka lalaban. Padaan, lalabas na ako. Eh, kung ayaw ko, ha? May magagawa ka ba? Di mo ako mapipigilan kung gusto ko lumabas. Ah, ganun! Ano yung dinudukot mo sa bulsa? Ha? Breast knuckles yan ah! Alam mo pala eh, isang bira ko lang sa'yo, matutulog ka dito. Paano mo napasok yan sa campus? Di mo na kailangan malaman. Saluhin mo na lang itong suntok ko. Bully ka na nga, duwag ka pa! Lumaban ka ng patas! Hey! 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 Anong ginagawa mo dyan sa apo ko? Oh, dumating pang lolo mo. Gustong sumali. Siya na lang unahin ko. Wag! Matutulas ako! Bahala na kayo dyan! Lolo! Lolo Gito! Tay, ano nangyari sa iyo? Bakit parang may masakit po ba sa inyo? Halika, pumasok ka po. Aalalayan kita. Alan, ano nangyari sa lolo mo? Eh kasi pakialamero. Alam na away ng mga kabataan, nakisali pa lampa naman. Ayan, nadula sa CR sa school. Tay, anong masakit sa inyo? Dadalhin ba kita sa ospital? Oo ospital agad. The first aid na yan sa clinic ng school namin. Huwag na, Anita. Okay na ako. Medyo masakit lang ang likod ko. Maupo ka rito, Tay. Sino bang nag-aaway, Tay?
Ikaw ba, Alan? Basta ako, hindi ako nakikipag-away. Pero pag ako aawayin, hindi ako basta tutungo lang. Lalaban ako kahit paano. Eh di nakipag-away ka rin. Hindi naman ako nagsimula ah. Anita, pakialalayan mo nga ako papuntang kwarto. Gusto kong humiga. Masakit eh. Tay, kamusta na ho ang pakiramdam niyo? Ay, nako. Dinalhan na kita rito ng pagkain para hindi mo na kailangang pumunta sa kusina. Medyo masakit talaga ang likod ko. Napasama yata yung bagsak ko eh. Ano po ba kasi talagang nangyari? Kasi naabutan ko sa CR ng school si Alan. Binubuli nung kaklase namin yung si Darwin. May ano pa eh, may kamaong bakal yung sinusuot sa daliri. Oh. Susuntukin si Alan. Nung dumating ako yung napagbalingan. Bago pa ako makasuntok, nadulas na ako at bumagsak. Pupunta ako sa school. Kakausapin ko yung teacher nyo. Ay. Gusto kong makaharap yung mga magulang ng bully niyong kaklase. Nako, wag na Anita. Baka lumaki pang gulo eh. Hayaan na natin. Mawawala rin itong sakit ng likod ko. Tay, pag hindi tayo nagreklamo, baka mamihasa naman ang Darwin na yon. At saka bakit may kamaong bakal siyang dala? Bawal sa school ang ganun ah. Oo, na basta wag kang pumunta sa school, ha? Ako na lang makikipag-usap sa teacher namin. Ay hindi tay, pupunta ho ako. Nako, kaloko-loko na. Magandang hapon po, Mrs. Kayo po ang nanay ni Alan? Opo. At ako rin po ang anak ni Guido. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Nabalitaan mo ba ang nangyari kahapon sa CR ng eskwelahan? Opo. Nakarating na sa akin ang nangyari. At kakausapin ko mamaya sina Alan at Darwin. Pati na ho si Lolo Guido tungkol doon. Hindi ho nakapasok ngayon si Tatay Guido dahil masakit pa rin ang likod niya. Kaya pumunta ako rito para sana makausap ka at ang mga magulang ni Darwin. Baka hindi nila alam ang mga pinagagagawa ng anak nila dito sa eskwelahan. May dala pang brass knuckles. Paano ho niya yun naipasok dito? Ayan nga rin ho ang isa sa mga gusto kong malaman. Dahil mapanganib ang brass knuckles. Hayaan niyo po at ipapatawag ko ang magulang ni Darwin para malaman din nila ito. Sigurado namang hindi ito ipapaalam ni Darwin sa mga magulang niya. Pasensya na ho kayo, ma'am. Pero ayokong hintayin na mapahamak ng mas grabe ang kahit na sino sa eskwelahang ito bago pa tayo kumilos. Hindi ho tama ang ginagawa ni Darwin. Mas maganda kung mas maagang mapuputol ang sungay niya. Hoy, Anita! Saan ka ba galing? Ang aga-aga mong umalis ng bahay. Iniwan mo pa sa akin ang tatay mong alagain. Nagpunta ako sa eskwelahan. Kinausap ko ang teacher ni na Alan na tatay tungkol sa nangyari kahapon. At hindi alagain ang tatay ko. Hindi mo siya kailangang bantayan kung ayaw mo. Normal na away ng kabataan lang yon. Nakikisali ka pa. Para ka palang tatay mo eh. Ayun tuloy na pala niya, nadulas sa CR, lalampa-lampa. Alam mo, kung nanahimik na lang sa bayan tatay mo, edi sana hindi siya mapapahamak. Pwede ba? Kung wala ka magandang sasabihin sa tatay ko, manahimik ka na lang. O baka gusto mong ipaalala ko sa'yo na yung tinatawag mong lampa nakakatulong sa pamilya mo para mabuhay ng maayos. Ikaw siguro ang lampa. Wala kang matinong trabaho eh. Huwag mo akong umpisahan, Anita. Ako ba nag-umpisa? Ha, Rogelio? Tapos na ang klase. Pwede na kayong lumabas ng classroom. Huwag maingay sa corridor, ha? Darwin, Alan, maiwan muna kayo. Maupo kayo, Alan, Darwin. Gusto kong sabihin niyo sa akin ang totoong nangyari sa CR ng school kahapon.
Nanghamon ng away si Alan. Alam nga naman di ko patulan. Di naman ako duwag, no? Di yan totoo. Nasa CR ako, ma'am, umihi. Dumating si Darwin, inasar ako. Nung sumagot ako, naangasan yata sa akin. Tinanong kung kakasaba ako. Tapos, naglabas siya ng brass knuckles. Isa pa yan. Paano mo na ipapasok sa campus ang brass knuckles na yan? Darwin, Nasa bulsa kasi niya yun, ma'am. Hindi naman chinecheck ng guard ang bulsa ng mga estudyante. Darwin, gusto kong isama mo ang mga magulang mo bukas. Kakausapin ko sila. Ma'am, wag na! Busy sila makapunta dito. Busy sila, no? Basta, isama mo ang magulang mo. Kahit isa lang, nanay o tatay mo, mamili ka. Pag hindi mo isinama bukas ang isa man sa kanila, asahan mo na mag-house visit ako sa inyo sa Sabado. Ma'am naman eh! Anong ma'am naman? Kita mo, oh, hindi nakapasok si Lolo Guido dahil masakit pa rin ang likod hanggang ngayon. Di ko naman kasalanan na nadulas siya sa CR eh. Paano hindi siya madudulas? Inambahan mo siya ng suntok gamit ang brass knuckles. Na out of balance siya dahil sa pag-iwas. Ba't kasi siya nakikialam? Alam niyang matanda na siya, nakialam pa. Inaawat ka lang niya. Kung hindi siya dumating, baka ako nabugbog mo. Basta, Darwin, isama mo rito sa school bukas ang nanay o tatay mo, ha? Ikaw din, Alan. Papuntahin mo dito ang nanay mo. Ma'am, nagpunta na siya kanina. Babalik siya dahil gusto rin niya makausap ang magulang ni Darwin. Tay, kamusta na ang pakiramdam niyo? Ito, mas maayos na ngayon kumpara kahapon. Natuloy ka palang pumunta sa school kanina. Narinig kong nagtatalo kayo ni Rogelio eh. Opo, Tay. Pumunta ako sa school niyo ni Alan. Kinausap ko ang teacher at sinabi kong gusto ko makausap ang magulang ni Darwin. Naku, baka lumaki pa ang guluhan ni Ita. Lalaki pa talaga kapag hindi nasaway ang Darwin na yon. Pagkatapos nyo, siguradong may iba pa siyang ibubuli. Sayang at hindi ko nakita ang Darwin na yun kanina nang gigigil ako sa kanya. Gusto ko siyang kutusan. Nako. Papasok na ako bukas, Anita. Baka mapag-iwanan ako lalo ng mga kaklase ko. At saka nakakahiya kay Mika eh. Wala pa ako na i-contribute dun sa class activity naming dalawa. Alam kong mahirap itong pinasok ko pero gusto kong kahit papano may mapatunayan ako sa sarili ko. Gusto ko talagang mag-aral. Tay, alam ko naman yun kaya sinusuportahan ko kayo sa mga gusto nyo. Anita, napakahirap ng buhay namin noon. Imbes na mag-aral, akong tumutulong sa nanay at tatay ko sa pagtatrabaho sa bukid. Yung mga kapatid ko, nakapagtapos silang lahat sa pag-aaral. Ako lang ang hindi. Ako pa naman ang panganay. Tay, I'm sorry. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang edukasyon pero ako mismo na anak niyo hindi rin nakapagtapos dahil inuna ko ang pagbabarkada at pag-aasawa. Patawarin niyo ko, Tay. Anak, hindi mo kailangan mag-sorry, ha? Tama na. Tama. Ibang-ibang kapalaran ng bawat tao. Ha? Hindi pwedeng ikumpara ang isa sa isa pa. Gusto ko lang talaga makatapos kasi pangako ko yun sa nanay mo at sa sarili ko. Kahit pagtawanan pa ako ng ibang tao, alam ko namang may makakaintindi sa ginagawa ko eh. Makikitid lang ang isip ng mga hindi nakakaintindi sa iyo, Tay. Oo, kahit sabihin pa nilang masyadong huli na ako, wala akong pakialam. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula sa bagong pangarap. Wala sa edad ng pagpili na tapusin ang pag-aaral. Nasa dedikasyon, determinasyon, at gutom para sa karunungan. Oy, Mika, napadaan ka. Kumustahin lang po kita, Lolo Guido. Hindi ka kasi pumasok kanina eh. Nabalitaan ko yung nangyari kahapon. Ay, ganun ba? Maayos na yung pakiramdam ko. Wala na sakit. Papasok na ako bukas. Nahihiya nga ako sa iyo. Hindi kita natulungan sa class activity natin. Huwag niya na pong isipin yun, Lolo Guido. Ako na po bahala doon. Ay, naku, hindi. Hindi pwede yun, Mika. Basta, papasok na ako bukas, ha? Matutulungan na kita.
ikaw po bahala. Sige, Lolo. Alis na po ako. Baka gabihin ako sa daan eh. Kita na lang po tayo bukas sa school. Ay, naku, salamat, Mika. Napakabait mo. Lolo Guido, mabuti at nakapasok na ho kayo. Okay na ho ba kayo? Opo, maayos na po. Sige. Total, kausap na kita. Ikaw na lang ang una kong tatawagin sa recitation natin ngayon. Ay, sige po, ma'am. Opo. What are conjunctions? Ano ba yung conjunction na yun, ma'am? Lolo Guido, ano po ang sagot nyo? Ayun, di na naman makakasagot yan. Pustahan pa tayo. Class, quiet! Okay, Lola Guido, Ma'am, pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam ang conjunction. Ma'am, sorry. Sino may alam? Okay, Darwin, ikaw sumagot. Ano? sorry ma'am. Di ko po alam yung sagot eh. Class! Ano ba nakakatawa? Irespeto nyo naman ang mga kaklase nyo. Hindi nyo sila dapat pinagtatawanan. Nandito kayo para matuto. Hindi para gawing katatawanan ang pagkakamali o kakulangan ng bawat isa. Ma'am, ako na lang po sasagot. Okay, Alan. What are conjunctions? Conjunctions are words that connect other words, phrases, or clauses in a sentence. Very good. Can anyone else give examples of conjunctions? Ma'am, Yes, Mika. examples of conjunctions are and, but, of, so, because, although, while, and, if. Very good, Mika. Darwin. Yes, ma'am. Nasabi mo ba sa parents mo na kailangan nilang pumunta dito sa school? Pupunta po si mami mamayang hapon. Mga 2:00. Okay. Alan, pakisabi sa nanay mo na pumunta dito sa school mamayang 2:00. Sige po, ma'am. Ang sweet nyo naman ng lolo mo. Tapos ng klase, magkasama pa rin kayo. Tigilan mo nga ako, Darwin. Kakatapos na ng isang atraso mo, baka gusto mo ako naman magsumbong ngayon. Na ano ba kita? Ano isusumbong mo? Ha? Masama bang sabihin kong magkasama pa rin kayo ng paborito mong lolo? Ay, Ha? naku. Totoo naman kasi! Teka. Sabi ko tumigil ka na, Darwin eh! Mika, hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Titigil din yan, ha? Tama na. Wow, ang bait ng lolo ah! Ba't di ka sumabay sa totoo mong apo ha? Kinakahiya ka ba? Oy, Darwin, ha? Darwin, ano ba? Sumusobra ka na, ha? Hindi lahat ng tao kaya mong i-bully. Pumapalag ako. Bilisan na natin ang paglalakad, Lolo Guido. Sige. Pagtapat natin sa guardhouse, isusumbong ko yun sa guard. Hindi. Pabayaan mo lang yun si Darwin. Baka kulang lang siya sa pansin. Ano sabi mo? Tama na, hayaan mo na. Sige na. Sige, subukan mo sumunod, Darwin. Irereklamo talaga kita sa guard. Tayo na, Mika. Anong balita sa pagpunta mo sa school kanina, Anita? Ayun, nakausap ko ng nanay ni Darwin. Nagsorry. Sabi, pagsasabihan daw niya ang anak niya. Ay, dapat. At sana daw makinig sa kanya. Kasi kahit pagsabihan ng ilang ulit, kung matigas talaga ang ulo ng anak niya, wala daw siyang magagawa. Ay, nako. Kanina nga papalabas kami ni Mika ng campus. Nakasunod sa amin. Kami ni Mika ang pinagtripan. Wala talagang kadala-dala. Parang nagpapapansin eh. Baka hindi pinapansin sa kanila kaya ganun. Ay, baka nga. Madalas ang ganyan pag wala ng oras sa mga anak ang mga magulang eh. Hinahanap ng mga anak sa ibang tao ang pansin na dapat magulang ang nagbibigay. Tama. Eh kung ganun ang sitwasyon ni Darwin, mas dapat siyang kaawaan.
Dahil gumagawa siya ng mali para kunin ang atensyon ng ibang tao. Para mapansin siya ng magulang niya. Ay, nako. Oh, Talaga. Rogelio, saan ka naman galing? Ano bang pakialam mo? Lasing ka ba? Ha? Hindi. Nakainom lang. Oo, nandito pala ang tatay mo. Dapat sumama na lang siya sa akin na mag-inom kaysa aral siya ng aral. Di naman mapapakinabangan. Class, natapos ko ng basahin ang research work nyo. At ang napili kong best research ay ang gawa ni Mika at Lolo Guido. Pero syempre, maganda rin naman ang gawa ninyong lahat. Galing naman. Dapat lang na ginalingan ni Mika. Partner ba naman niya 70 years old na? Nakakaya kung mas magaling pa ang mga nakababata, di ba? Darwin, pabibo ka na naman. Ayaw mo manahimik kahit minsan? Abang yan eh. Class, quiet! Kung may gusto kayong sabihin, raise your hand. Huwag kayong sabay-sabay na sumisigaw. Wala tayo sa peryahan. Thank you, Lolo Guido. Sobrang saya ko po na sinabi ni Ma'am na tayo yung best research. Alam kong binigay niyo po yung best niyo para Ay, doon. nako, ikaw rin naman, Mika. Nakita ko kung gaano mo sineryoso yung research natin. Masipag ka eh. Magaling pa. Paano hindi natin makukuha yung best research? Swerte ko nga na ikaw ang naging partner ko. Salamat na lang pala at tinanggihan ako ng apo ko. Huwag niyo na pong isipin yan, Lolo Guido. Darating din po yung araw na ipagmamalaki kayo ni Alan. Hindi man ngayon, pero sigurado po akong darating din yung araw na yun. Naku, mabuti ka pa, Mika. Nakikita mo ang pagsisikap ko. Naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa ito. Basta, sabi po ng mami ko, it's never too late to start a new dream. Palaging maaari nating simulang abutin ang isang bagong layunin o pangarap, anuman ang ating edad. Pwede daw po tayo magsimula uli kahit pakiramdam ng iba'y huli na ang lahat. Mika, Lolo Guido, Po? pinatawag ko kayo rito kasi gusto kong batiin si Lolo Guido. Ang laki po ng improvement nyo sa klase. Uy. Active ka na sa recitation at halata talaga na nag-aaral kang mabuti. Talaga po. Ay, Ma'am Remy, alam nyo, malaking bahagi po ng improvement kong yun ito po, si Mika. Siya lang po ang nagtsaga na turuan ako sa mga subject namin eh. Pati na rin po dun sa computer at dun sa lahat ng lesson na nahuhuli ako. Dahil hindi ko po gaano maintindihan eh. Siya po talaga. Salamat talaga kay Mika. Magaling ka naman talaga, Lolo Guido. Natenga ka lang na matagal pero nung nasanay ka na, ang bilis niyo na pong nakabawi. Salamat. At matagal ko nang napansin, bagay na bagay sa ang suot mong salamin sa mata. Aba, siya Mas nga. nakikita mo na at nababasa ng maayos sa mga lesson Ay, natin. opo, totoo yan, ang linaw. Mika, ituloy mo ang pagtuturo kay Lolo Guido, ha? Pag okay na siya, tutulungan ko siya makapasok sa Alternative Learning System or ALS para matapos na niya ang senior high na mas mabilis. Uy, ALS, ayos yun. Naku, mauunahan mo pa kaming graduate, Lolo Guido. Oh, hindi naman, Mika. Ay, Ma'am Remy, ako, maraming salamat. At Mika, salamat din sa'yo, ha? Wala Salamat. po yun, Lolo Guido. Paano po? Doon po tayo gagawa ng science project natin sa bahay namin, ha? Okay lang po bang late ka na makauwi? Ay, okay lang. Wala na akong parents, eh. Sige lang.
Nahihilo yata ako Nagalmusal naman ako bago umalis ng bahay. Kulang yata ako sa tulog. Sa bagay, halos madaling araw na ako natulog dahil late na ako nakauwi kagabi galing kina Mika Bibilisan ko na lang maglakad para makarating ako agad sa school. Sumakay na kaya ako? Kaso, sayang ang pamasahe. Malapit na ako sa school Ay, naku, nahihilo talaga ako. Para akong matutumba. Uy! Yung matanda! Masasalisan! Tulong! Tulong natin! Huwag kang galawin! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kung nanahimik siya sa bahay, hindi sana siya mapapahamak. Pati tayo na problema sa kanya. Mabuti na lang at bisikleta ang nakabangga sa kanya. Galos lang ang napala niya. Paano kung mas malaking sasakyan? Aber! Bakit ba putak ka ng putak dyan? Hindi ka naman hinihinga ng tulong kung ayaw mo. Kaya kong alagaan mag-isang tatay ko. Ayan! Kaya lumalaki ang ulo ng tatay mo! Kinakampihan mo lagi! At kanino ko kakampi, ha? Sa'yo? Napakakitid ng isip mo! Pati anak natin nahihiya sa school dahil sa tatay mo! Alam mo, mas mabuti pang patigilin mo na sa pag-aaral ang tatay mo at mas maganda kung aalis na rin siya sa bahay na ito! Anong aalis? Sino aalis? Hoy! Si tatay ang may-ari ng bahay na to! Ikaw ang umalis kung gusto mo at hindi ko patitigilin sa pag-aaral si tatay! Tay, Nay! Pwede ba tumigil na kayo sa pagtatalo nyo? Gulong-gulo na ako sa bahay na to Hayaan natin si Lolo kung gusto niya mag-aral. Kahit nahihiya ako na magkaklase kami, nakikita ko na ginagawa niya lahat para makasabay sa amin. Hindi siya kulelat sa klase namin, matalino si Lolo. Lolo, doon ka na po umupo sa tabi ko. Wala namang nakaupo doon Ha? Bakit? Hindi ka naman natatakot na pagtawanan ka na naman ng mga kaklase natin? Si Darwin lang naman yung pasimuno para pagtawanan tayo O ba't napasama ang pangalan ko sa usapan nyo, ha? Basta lo, tabi na lang tayo ng upuan. At sabay na rin tayong uuwi at mag-aaral ng lessons para matulungan kitang mag-review hanggat umabot tayo sa final exams. Talaga? Paano naman ako? May study sessions din kami ni Lolo Guido Di sumali ka na lang sa amin. Mas maganda yun. Ayun, no? Dalawa tayong tutulong kay Lolo para matupad niya yung goal niyang makapagtapos ng pag-aaral. Tama. Ikaw, Darwin, sana tigilan mo na yung pambubuli. Mas masarap pag maraming kaibigan kaysa maraming kaaway. Tama yun. Ay, Apo, salamat ha. Hindi ko na alam kung anong sasabihin pero masaya ako na hindi mo ko ikinahihiya. Pasensya na, Lolo Sorry po. Ayos lang. Walang problema. Sabi ko po sa inyo, Lolo, darating din yung araw na ipagmamalaki ka ni Alan. Totoo, Mika. Ipinagmamalaki ko rin siya noon pa man. Last day na ng school year. Hindi na kita makikita dito sa school sa susunod na pasukan, Lolo Guido. Pero masaya ho ako dahil alam kong itutuloy mo pa rin ang pag-aaral sa alternative learning system. Opo, Ang Ma. daya nga ni Lolo Guido Uunahan pa niya kaming makagraduate, Ma'am Remy. Pero masaya ako pag nakagraduate na si Lolo at hindi na ako magtataka kung maisipan pa niya mag-college. Saka ko naiisipin yan, unahin ko na munang matapos hanggang senior high school. Huwag ka mahiyang humingi na tulong sa akin, ha, Lolo? Pag may lessons kang hindi maintindihan, kahit di ko rin alam ang isasagot, magre-research po tayo para matulungan kita. Salamat. Ako rin, Lolo. Magkasama naman tayo sa bahay Kaya tanungin mo lang po ako anytime. Mika, Alan, salamat sa lahat ng tulong niyo sa akin. At Ma'am Remy, kayo rin po, salamat po.
Hindi ko malilimutan itong pagkakataong binigay niyo. Mika, ganun din sa'yo, ha? Napakalaki na nagawa mo sa pag-aaral ko. Lagi kong tatandaan ang sinabi mo, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula ng bagong pangarap.